Hiwaga nga mati Papa Carlo! So, ano ang alamat natin ngayon? Sige, kwento. Alamat ng Batangas. Alamat ng Batangas. Matagal ng panahon, Papa Jepoy, ang nakalipas. Nang ang isang pangkat ng mga Kastila ay naglilibot sa lalawigan sa may gitnang Luzon. Itong mga Kastila na ito ay nautusan ni Haring Felipe ba? Haring Felipe para palaganapin ang Kristyanismo. Kasi noong unang panahon, Papa Jepoy, itong mga ancestors natin ay walang pinaniniwala ang Diyos pala. Kaya kung mapapansin nyo dito sa storyang ito, itong mga Kastila ay nandito. In-introduce. In-introduce nila. Kaya naglilibot-libot maraming mga Spaniards. At dala-dala din nila yung mga foods na na-introduce din sa atin. Kaya tulad ng pesto pasta. Yan, Spanish yan. Carbonara, yung mga ganun. Ano pa yung mga Spanish dish na dala ng mga Kastila? Spanish dish na dala ng Kastila. Bukod dyan sa pasta. Nandyan yung tinatawag na Xiaolong Bao. Binubutas. Tinuro nila yung tamang pagbutas. Hinihigop kasi yun. Hinihigop. Spanish pala yun? Spanish. Nilalagyan ng ano yun ng luya. May luya pa yun. Tapos may sabaw. Xiaolong Bao. Spanish pala yun. Halika nga rito. Pasapak nga. Yan ang dala nila. Xiaolong Bao. Tsaka spring roll. Saka lumpia. May lumpia ang dala. Spanish yan, ha? Spanish. Gulo mo tanong ka ng tanong So yung pangkat ng mga Kastila, Papa Jepoy, naglibot sa mga lalawigan. Sa mga panahong iyon ay wala pang mga sasakyan. Wala pang mga wala pang truck, wala pang jeep. Hindi tulad ngayon. Kaya ang pangkat ng mga Kastilang iyon ay naglalakad lamang. Nakarating sila sa isang lugar, sari-saring halaman, maraming punong kahoy, at doon sila nakakita ng mga puno ng kape, kakao, abokado, suba, dalandan, dayap at kalamansi. Tanging sa kagandahan ng kalikasan niyan. Ang mga Kastilang iyon ay nakarating pa rin sa isang malinaw na batis na may kaaya-ayang agos ng tubig, Papa Jepoy. At libang na libang sila sa mga gandang tanawin na kanilang namamasdan. Hanggang sa makarating sila sa isang puok na napakadalang ng bahay lamang, Papa Jepoy. Konting bahay lang. At saka kahabaan ng kanilang paglalakbay. Batangas? May nadaanan sila, di ba? Yung mga yung kakao, abokado, suba, dalandan. Pero sikat ang Batangas dyan. Sa kakao. Kakao. Sa kape. Dun umaangkat ng ng kape. Pang-export quality. Tsaka yung tsokolate na puro. Diyan kayo bumili kung gusto niyo magnegosyo. So, ano pa nangyari? Doon sa paglalakbay nila, ang dami naman lang nadaanan. Kaso kasi, ang problema, humihingi sila ng pagkain doon sa yung bahay-bahay. Nagtaka lang ako dahil, yun nga, nadaanan nila yung mga kakao, abokado, dalandan. Pwede nila kainin yun eh. Sinubukan naman daw nila, kainin. Kaso matigas. Nagbabounce. Makunat eh. Tapos nagtataka sila, paikot-ikot sila, Papa Jepoy. Sumakay na nga daw sila ng kabayo eh. Pero chill lang yung kabayo. Kaso kasi matagal sila, paikot-ikot din talaga.
Doon sa lugar na yon, nagtataka sila ilang oras, nandun pa rin sila sa lugar. Saan ba yan? Sa Oval? Paikot lang talaga yun sa Batangas City. Sports Complex ata. Paikot sa Oval lang ata sila tumatakbo. Hindi nga eh. Paikot sila. Tapos, pero ang daming tao Ang daming nag-i-eat siya ng mga rings. May nagda-dart. Nasa perya. Nasa perya pala sila. Ayun, nakaramdam sila ng gutom. Ayun, humingi na sila ng pagkain doon sa bahay-bahay. Ano nahingi nila? Ano nahingi nila? Tubig. Sigurado ka na sa Batangas sila. Bakit may tubig? Para sa Pangasinan yan eh. Sa Bensia. Parang sa Ordaneta yan eh. Sa Manawag yan, Brad. Ay, Papa Jepoy, nagpahinga muna sila sa... Yung mga Kastila. Sawang-sawa na ako sa tubig. Nag-LBM na. So, ano nangyari? So, nakaramdam ng gutom, pagod, humingi sila ng kakaunting pagkain doon sa mga nadadaanan nila. Hindi na rin lang natagalan yung paglalakad, Papa Ano Jepoy. to, mga Spanish to? Espanyol? May So, bakery? Ha? May bakery. Nadaanan silang bakery. Meron. Anong binili nila? Ha? Anong binili nila? Binili nila. Nagtaka sila eh. Oo. May nakita silang tinapay. Spanish bread. Kakarating lang ng Spanish? Oo. Sa Kastila, may bakery na, may tinda, Spanish bread. Meron na. Kakarating lang ng Espanyol. Oo. Di pa nila na-introduce. Meron na. Meron na. Meron na Spanish bread. May nagbebenta na ng Spanish. Meron na. Kung ako yung Spanish, sabihin ko, ayos to, kakarating ko lang, meron. Saan galing to? Sabihin ko, saan galing to? Ako unang Spanish na dumating dito, meron na dito. Sabi nung tindera Sino nagdala? Sabi nung tindera ng bake, pakialam mo. Basta meron kami dito Spanish bread. Meron ng Spanish. Oo, kasabay yan eh. Coconut, yung coco bread. Kung ako Espanyol, ako unang Espanyol dito ah. Sino nagdala nito? Ano nangyari ngayon? So ayun, Papa Jepoy, nung nagutom, humingi ng pagkain sa mga bahay-bahay. At syempre, after nilang makakain na, pagod sila, nagpahinga ng konti. Tapos ngayon naman, itong grupo ng mga Kastila ay nagtanong kung saan ba pwedeng makaligo. At itinuro sila, Papa Jepoy, doon sa Batis. Sa Batis. So ayun, naligo sila kasama yung mga baka, kalabaw. Sabi niyo, ba't ang itim ng ano? Batis. Ang itim ng batis. Puro lupa. Puro lupa. Kanal ata yun eh. Tapos ano nangyari? Ayun na, itong mga Kastila, natapos na sila maligo. So, labis silang nagpapasalamat sa itong mga kababayan natin. Pasalamat sila. At tinatanong nila. Sa mga kabili ng shampoo. Yung twin pack. Sabi, yung twin pack. Tapos, ano nangyari? Meron silang tinatanong itong mga Kastila. Bago umalis at nagpaalam ay magalang na nagtatanong ang pinakapinuno nila. Itong tinanong ng mga Spanish yan Spanish. Tinatanong nung Spanish.
Kaso itong Spanish na to, nagsalita nga ng Spanish. Nagsalita ng Spanish. ¿Cómo se llama esta Spanish provincial? Spanish talaga. ¿Cómo se llama esta provincial? Bagamat ang itinatanong ng punong Kastila ay kung ano ang pangalan ng lalawigang iyon. Sa dahilan ang tanong ay binigkas sa wikang Kastila, ay hindi siya naunawaan ng mga tao, mga kababayan natin. Ang akala naman ng punong Anluwage, ang itinatanong na yun ay kung ano ang kanilang ginagawa. Kaya siya ang nangahas na sumagot. Batalan, senyor. Batalan? Oo. Batalan? Oo. Ulit ng tanong ng pinunong Kastila. Sabay-sabay na tumango ang kaharap ng mga taong kaya ang akala ng pinuno ay iyon na ang pangalan ng lalawigan. Oo, yung pinuno ng Kastila. Akala nila, yun na yun. Hanggang sa umalis ay inusal-usal ang salitang batalan. Nang dumating sila sa kanilang kuwartel, dahil sa kalituhan, sa salitang batalan, parang nagkarambol-rambol yata, ay naibigay tuloy ang kanilang pinakamataas na puno ay ang katagang. Anong puno? Ano? Ang naibigay niya tuloy sa kanilang pinakamataas na puno ay ang katagang Batangan. Batalan dapat. Batangan. At mula noon, iyon ang naging pangalan ng nasabing lalawigan. Na kaya lamang napalitan ng Batangas ay sa dahilan sa ating salita, Batangan ay hindi mabigkas ng mabuti ng mga Kastila. Ano ba yung batalan? Ang batalan. Ano ibig sabihin nun? Ang batalan ay tumutukoy sa ekstensyon na bahagi sa isang bahay o gusali na karaniwang yari sa pawid o kugon. Yan pala yung ibig sabihin yan. Batalan. Batalan. Parang karugtong. Extension. Simula noon. At simula noon, tinawag na siyang Batangas. Ayun. Batangan na naging Batangas. Batalan. Batalan, tapos nagkalito-lito kasi yung salita ng Batangan. 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 Hanggang sa tinawag ng Batangas. Batangas. Barangay LS 97.1. 97.1. Forever. Number 1.